Magandang buhay mga kabutingting, meron tayong gagawin dito na isang Realme C11 2020. Yan, 2020. Ang problema nito, yung LCD. Kapag ka-on mo siya, magbabibrate lang. Pagka ganun ang problema, nag-vibrate lang siya. But charge nyo, LCD ang isang sira doon. Lalo na kung meron kayong schematic pagka i-charge nyo, makikita nyo. Doon kasi makikita nyo na nagcha-charge siya. Ito. Nakikita nyo nagbi-blink-blink siya, di ba? Ayan o. Ibig sabihin nagcha-charge siya. Kaya, pero wala siyang makikita rito. Di ba? Kaya, ang gagawin natin, magtatanggal tayo ng back cover. Pero unang-una yung gagawin, syempre yung kanyang magic susi at yung kanyang SIM tray. Ayan. Sapagkat ito ay mahal ito mga kabutingting, importante ito. Kaya lagi nyong tatanggalin yan kapag kayo ay magbabaklas ng back cover. Ngayon dito sa ilalim, ayan. Yan ang pagbabaklas niyan eh. Ayan. Narinig nyo, tumutunog, di ba? Ganyan ang pagbubukas niyan eh. Kaya sanay ka na, pwede na yung mga kukukuko lang. Ayan. Pero pag hindi, gagamit kayo ng mga tools. Ngayon, ang flex mga kabutingting nung ating LCD tatlo. Dalawa dito, isa dito sa may charging port. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin tong cover nung ating charging port at saka nung cover nung ating mainboard. Ayan. Kaya simulan natin. Marami-raming tanggalan ng tornilyo to mga kabutingting. Kaya tiyagain nyo lang na panoorin para makakuha kayo ng idea kung ano yung mga nagiging sira ng inyong mga cellphone, kung ano yung mga nagiging damage, lalo na sa mga mahihilig magbutingting. Yan, para sa inyo to. Kaya ginagawa kong detalyado yung aking mga video para yung mga gustong matuto. Nais kayong itanong, pwede kayong mag-comment below. Paki-like na rin yung aking video at click yung notification bell para sa mga update ng mga new video na aking mga ipinopost. Lalo na kung ikaw ay bago sa aking channel, paki-subscribe naman mga kabutingting para malaking tulong yon. Ayan, dagdag kaalaman na rin doon sa mga nagsisimula. Ayan. Ngayon, natanggal na natin yung mga tornilyo. Do-double check lang natin. Pag natanggal nyo na yan, pangalawa nyong gagawin, angat nyo to. Ayan. Tabi nyo lang. Saka ito. Yun. Angat natin. Yun. Ngayon ito yung flex ng ating LCD. Dalawa na yan. Tapos ito. Ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin muna natin tong ating battery. Yan. Kaya, ang gagawin natin, iangat natin to. Yan. Battery. Yan. Tapos, ito, hihilahin natin. Ito mga kabutingting unit na to, napagawa na daw to. LCD rin na naging sira. Kaya, nawala, hindi na naibalik yung plastic nung nagawa. Bali, pangalawang kuno natin ito. Ayan. Ito yung sasabi ko sa inyo. Pa-letter Y yung kanyang LCD. Ayan. Ngayon, itutulak nyo na lang dito. Hindi na natin iinit kasi tanggal na siya eh. Ayan o. Buka na siya eh. Pero kung mahigpit pa siya, pwede nyo siyang gamitan ng
hot air. Ayan. Ayan mga kabutingting, ito yung luma. Ngayon, ito yung ipapalit natin. Ayan. Parehas siya, di ba? Ayan. Ngayon, hindi muna natin siya didikitan dito. Ang gagawin natin, itatrial muna natin siya. Ang gagawin nyo, isuot nyo lang siya dyan. Ayan. Tapos, suot nyo yan. Kahit hindi nyo na ikabit ito, kasi sa charging lang naman yan eh. Ang importante dito, itong dalawang flex na to. Yan ang maikabit nyo. Sapagkat, dyan magkoconnect ng sa board. Para makita natin kung may defect yung ating LCD. Ayan, naikabit na natin yung flex ng LCD natin. Medyo ilupin nyo lang ng konti yan. Para mailagay nyo yung battery. Hindi pa naman natin ipipix yan eh. Para lang matesting natin kung okay yung nabili nating LCD. Ayan. Pero tiwala naman tayo dun sa ating binibilihan dahil suki na tayo nun. Ayan. Ngayon, kapag on yan, dahil hindi nakatornilyo yung board, didiin nyo ng konti. Tapos, pindutin nyo yung volume power. Ayan o. Kita nyo. Meron na siya. Hintayin lang natin ng saglit. Kapag kasing nagpalit tayo ng LCD na ganyan, medyo matagal. Naglo-loading siya eh. Yung system niya. Ayan o. Hintayin lang natin. Ayan. Ayan mga kabutingting o. Ayun. Walang password. Okay. Ngayon kapag ganyang walang password, ang gagawin nyo, kumuha kayo ng isang application, kahit na anong application dyan. Bawa itong Gmail. Ayan. Igalaw nyo. Taas baba nyo ganun. Kapag lumilipat-lipat yung mga application, nagbiblink-blink siya, ibig sabihin, gumagana siya. Kapag ganyang gumagana, pwede na natin siyang i-fix. Ayan o. Bawa, kuha kayo ng ito. Ganyan. Basta lahat ng mga application na gusto nyong i-check, pwede yan. Ayan. Okay. Wala siyang, try nyo yung, halimbawa, camera para makita nyo na okay. Tapos, kung ayos siya. Ayan. Okay na yung ginawa natin. Ang gagawin natin, ipipix na lang natin siya. Pero bago natin siya ipix, lilinisin muna natin yung gilid mga kabutingting. Kaya simulan natin. Ayan, tanggalin muna natin. Kapag ganyang mag-check kayo ng LCD, una nyo tatanggalin yung flex ng battery para hindi siya mag-short yung ating LCD. Hindi siya masira. Ngayon, tatanggalin muna natin siya ulit sapagkat ang gagawin natin ay ilinisin natin tong kanyang frame dito. Ayan. Paikot dahil may naiwan siyang mga dikit. Ayan mga kabutingting oh. Dito, linisin nyo yan ganyan. Paikot. Sapagkat yung mga ginamit na adhesive nung dinikit siya, yung iba naiwan. Kaya yun ang tatanggalin natin. Pagka natanggal nyo na, paikot siya, pwede nyo na siyang dikitan ng adhesive. Ayan. Kita nyo. Ayan o. Dami niyang dikit. Dan pagka ganyang natanggal na natin, paikot. Ngayon, bago natin idikit yung ating lagyan ng dikit yung frame natin, ito mga kabutingting, tatanggalin nyo yung plastic glue na yan. Dikit yan eh. Dito. Para
mailapat natin yung ating flex. Yan. Iangat nyo lang siya para mailapat natin to. Lalagyan natin siya ng thermal tape dito para hindi siya gumalaw. At mga ting-ting, dikitan natin. Hanggang dito, ayan na, makikita nyo naman eh. Ito kasi, yung sa speaker cover niya, eh hindi natin pwedeng lagyan ng dikit dapat sapagkat makokoveran yung speaker dahil meron na siyang speaker cover. Ayan. Paikot yan. Di baling lumampas, sumobra, huwag lang kulangin sapagkat kapag kinulang, maaring yung ating backlight sa LCD, yan, eh lumabas. Makikita yung ilaw niya dito sa gilid, kaya kailangan paikot yung dikit niya. Yan. Pagka naikutan nyo na, pwede nyo nang ilapat yung ating LCD. Check lang natin. Okay. Kaya mga kabuting-ting, ilapat na natin yung ating LCD. Isuot nyo lang yan. Diyan sa ginawa natin kanina. Ayan. Kaya mga kabuting-ting, na ilapat na natin. Kapag nailapat nyo na yan, ang gagawin nyo, itulak nyo pataas muna. Yan, ang paglalapat yan eh. Tapos pababa. Tapos pa side left, saka right. Patulak ng, hindi naman madiin, baka mabasag yung ating LCD. Para lang lumapat dito sa paikot na kanal niya. Ngayon, ikakabit na natin yung mga flex. Yan, lapad muna natin. Unahin na natin dito. Yan. Tapos sunod natin dito sa yan. Pagka naidikit na natin yan, kasunod ito. Yan. Ayan, okay na. Ngayon ilalapat na natin, ipipix na natin yung battery. Tulak nyo lang siyang paganyan. Yan. Natin yung kanyang battery. Yan. Ikabit din natin yung flex. Ngayon kapag naikabit nyo, unahin nyo yung cover na to. Ito ay merong technique na isa pa. Merong tayong isang kaibigan na taga-subaybay, hindi niya mailapat ito. Meron kasi siyang pinakalock dito. Sa iba-iba yung kanya. Pag inuna mo siya rito, hindi mo siya maipapasok na maayos. Kailangan unahin mo doon. Meron naman yung iba dito sa gilid. Tapos, medyo ididiin mo ng konti para lumapat siya. Ayan o. Kailangan lapat na lapat yan eh. Ngayon kapag naikabit nyo na yung cover, kabit nyo na yung mga nut, mga tornilyo. English yun ah. Para sapagkat mamaya lalagyan natin siya ng clamp. Maging maayos at lapat na lapat yung ating LCD. Yan. Sunod natin yung dito sa may charging port niya. Ganun din to, ayan o, narinig nyo, lumapat siya, di ba? Kailangan nakalapat yan para pag binalik natin yung back cover, hindi siya nakabukol. Maganda niyan mga kabuting-ting, i-fix nyo na yung mga tornilyo, lahat, para wala na kayong kakabit na iba pa. Mamaya, pati yung cover natin, ilalagay na natin. Kaya mga kabuting-ting, kapag naglalagay kayo ng mga tornilyo,
I-double check nyo lahat. Kaya nilagyan ng tornilyo yan, napaka-importante yan. Para hindi gumalaw yung ating board. Ayan. Ngayon, okay na. Ipipix na natin yung back cover. Ayan mga kabuting-ting, ibalik na natin yung back cover. Nalagay na natin lahat yung tornilyo. Mahigpit na siya. Unahin nyo rito sa ibabaw. Ayan. Tapos ingat kayo rito, baka makawit nyo yung mismong power button o saka volume button. Masira. Pag didiin, dahan-dahan lang din na ganyan. Paikot, marinig nyo yan, tutunog eh. Ayan o, ganyan. Pagka tumunog, ibig sabihin, lumapat na siya. Ngayon mga kabuting-ting, lalagyan natin siya ng sinasabi ko kanina, ng clamp sapagkat ilalapat natin yung ating LCD. Ayan. Kalahating oras ang ating iantayin pa at tutuyuin natin siya para maganda yung ating LCD. Lapat na lapat, tuyo siya. Ayan. Yung iba mga kabuting-ting ginagamit nila dito, tape, masking tape o kaya yung plastic. Ano tawag doon sa tape na yun? Yung iba naman, rubber band. Alam niyo yung lastiko, tawag ng iba. Kaya ako bumili talaga tayo ng pang cellphone. Hindi naman tayo social, kaya lang para madalas kasi nauubos yung rubber band ko, ginagamit na pamusod ng mga anak ko sa anong misis ko. Kaya lagi ako naka-high blood. Mga kabuting-ting, kalahating oras, tanggalin na natin. At para malinis na natin yung gilid, na-on na natin, nakita natin na okay na yung pinalitan natin ng LCD. Ganito yung paglilinis dyan, yung gilid na yun. Paikot. Ayan, para matanggal yung mga sumobrang dikit. Ay mga kabuting-ting, naalinis na natin. Balik na natin yung kanyang SIM tray at saka i-on natin siya para makita natin na okay na yung ginawa natin. Ayan o. Hintayin lang natin saglit. Ayan mga kabuting-ting, phone is starting. Ayan. Hintayin lang natin saglit. Ayan. Ayan mga kabuting-ting, okay na siya. Magagamit na nung may-ari.